Magandang araw mga manonood. Ngayong araw, tatalakayin natin ang sektor ng paglilingkod. Ngunit ano nga ba ito? Ang sektor ng paglilingkod ay isa sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa mga gawain o trabaho na nagbibigay ng mga serbisyo sa halip ng mga produkto katulad ng transportasyon, pananalapi, at kalakalan. Ito ay may dalawang uri ng paglilingkod. Pampribadong paglilingkod. Tumutukoy sa mga paglilingkod para sa pansariling kabakinabangan o pribadong kabuhayan. Pampublikong paglilingkod. Hindi katulad ng pribadong paglilingkod, ang pampublikong paglilingkod ay ibinibigay sa mga taong nang libre sapagkat ito ay serbisyong kaloob ng pamahalaan. Ito naman ang mga sektor ng paglilingkod. Sektor ng lohistika. Ang sektor ng lohistika ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya na tumutukoy sa pamamahala ng daloy ng mga kalakal, impormasyon at iba pang mga mapagkukunan mula sa punto ng pinagmulan hanggang sa punto ng pagkonsumo. Sektor ng telekomunikasyon. Ang sektor ng telekomunikasyon ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya na nakatuon sa pagbibigay ng mga serbisyo para sa komunikasyon sa malayo. Ito ay nagbibigay daan sa mga tao at organisasyon na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng iba't ibang teknolohiya. Sektor ng kalakalan. Ang sektor ng kalakalan ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya na tumutukoy sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagpapalitan ng mga kalakal at serbisyo. Ang sektor na ito ay naglalaro ng kritikal na papel sa pagpapanatili ng balanse sa supply at demand sa loob ng isang ekonomiya. Sektor ng pananalapi. Ang sektor ng pananalapi ay isang kritikal na bahagi ng ekonomiya na tumutukoy sa mga institusyon at aktibidad na may kinalaman sa pamamahala ng pera at kapital. Kabilang dito ang mga bangko, mga kumpanya ng seguro, mga pamumuhunan, at iba pang mga institusyong pinansyal. Sektor ng kalusugan. Ang sektor ng kalusugan ay isang mahalagang bahagi ng lipunan na nakatuon sa pagpapanatili at pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga tao. Ito ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga serbisyo at institusyon na naglalayong maiwasan, masuri at gamutin ang mga sakit at kondisyon. Sektor ng edukasyon. Ang sektor ng edukasyon ay isang mahalagang bahagi ng lipunan na nakatuon sa pagtuturo at pagkatuto. Ito ay sumasaklaw sa mga institusyon, mga programa at mga aktibidad na naglalayong magbigay ng kaalaman, kasanayan at mga halaga sa mga individual. Mga patakaran at batas. Politikal. Pantay na karapatan para sa lahat bilang mamamayan ng bansa. Ito ay nangangahulugan na kahit ano paman ang kasarian, paniniwala at kabibilang pangkat, ang bawat isa ay may karapatan na magtrabaho o maghatid ng serbisyo nang naaayon sa kanyang kwalifikasyon at kagustuhan. Pagtalima sa mga itinakda at kaparaanan ng batas, due process. Bawat mamamayan ay umaasa sa proteksyong ipinagkakaloob ng saligang batas o pamahalaan. Halimbawa, hindi maaaring tanggalin sa trabaho ang isang manggagawa ng walang kaparaanan ng batas at matibay at balidong dahilan. Ang kaparaanan ng batas ay nangangahulugan ng karapatang malaman ang kaso laban sa kanya at magpakinggan ang kanyang panig. Pagpapatupad ng pamantayang pang-etika laban sa korupsyon, red tape, at iba pang irregularidad sa pamahalaan. Isa ang korupsyon sa pinakamalaking hadlang ng pagnenegosyo. Kaugnay nito, ipinagtutupad ng pamahalaan ang Batas Republika 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nakasasaad rin sa Saligang Batas 1987, Artikulo 2, Section 27, na kailangang mapanatili ng Estado ang integridad o katapatan sa serbisyong pampubliko at laban ang korupsyon. Ekonomiko. Kailangan ang katumbas na kabayaran sa bawat oras at pagtatrabahuhan ng mga manggagawa. Bukod dito,
Maaari din silang tumanggap ng overtime pay. Nakasasaad ang kompletong detalye ukol sa oras ng paggawa sa Labor Code of the Philippines, Book 3, Title 1, Chapter 1. Karapatan sa minimum wage. Ito ay pinakamababang sahod na maaaring matanggap ng isang manggagawa. Ito ay nakadepende kung sa Maynila o saan man lalawigan nagtatrabaho ang isang manggagawa. Patay ito sa RA number 6727 o kilala sa tawag na Wage Rationalization Act na pinagtibay noong 1989. Presidential Decree 626. Ito ay sinabatas noong 1975 upang likhain ang Employees Compensation Program na naglalayong ibigay ang benepisyo ng mga empleyado tulad ng pensyon, medikal, at kung sakaling maging imbalido ang isang empleyado. Union at Collective Bargaining Agreement, CBA. Karapatan ng mga manggagawa na bumuo ng union o samahan ng magtatanggol ng kanilang karapatan, gayon din ang pagpapabuti ng kanilang benepisyo sa pamamagitan ng pagpetisyon dito at paghingi ng permisyon ng may-ari ng kumpanya. Ito ay tinatawag na CBA o Collective Bargaining Agreement. Presidential Decree 851. Mandato o kautusan sa mga employer mula sa pribadong sektor ng bayaran ang kanilang mga rank-and-file employee ng kanilang 13th month pay, katumbas ng buwanang batayang sahod, basic monthly pay. Kinocompute ito batay sa bilang ng buwan ng naninibahan ang isang manggagawa sa kanyang employer sa loob ng isang taon. Panlipunan o sosyal. Republic Act No. 8187 o Paternity Leave. Ang Paternity Leave Act of 1996 ay nagbibigay sa mga asawang lalaki na empleyado ng 7 araw na bayad na leave kapag nanganak ang kanilang asawa. Layunin nito na suportahan ang mga ama sa panahon ng panganganak at hikayatin ang kanilang aktibong pakikilahok sa pag-aalaga ng pamilya. Republic Act No. 11210 o Maternity Leave Benefit. Ang maternity leave benefit ay nagpapalawak ng maternal leave sa 105 araw na may bayad para sa lahat ng mga nagdadalang tao na manggagawa sa Pilipinas. Layunin nitong protektahan ang kalusugan ng ina at anak at palakasin ang ugnayan ng pamilya. Republic Act No. 9710 o Magna Carta of Women. Ang Magna Carta of Women ay isang komprehensibong batas sa Pilipinas na naglalayong protektahan ang karapatan ng kababaihan laban sa lahat ng uri ng diskriminasyon. Ngunit ang batas na ito ay mas malawak pa kaysa sa simpleng pagbabawal ng diskriminasyon. Republic Act No. 7875 o Health Insurance na sinusugan ng Republic Act No. 9241 o Establishment of Health Insurance Corporation. Ang health insurance ay naglalayong magtatag ng National Health Insurance Program o PhilHealth upang mabigyan ang lahat ng Pilipino, lalo na ang mahihirap, ng pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan. Pangunahing layunin nito ang magbigay ng financial access sa quality healthcare services. Ang mga ahensya. Department of Labor and Employment o DOLE, ang kagawaran ng paggawa at empleo ay may mahalagang papel sa pamahalaan ng Pilipinas. Bilang pangunahing ahensya na responsable sa pagprotekta sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino at pagtataguyod sa produktibo at maayos na kapaligiran sa paggawa. Commission on Higher Education o CHID, ang Komisyon sa Mataas na Edukasyon ay isang mahalagang ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na may pangunahing tungkulin na pangasiwaan at regulahin ang mataas na edukasyon sa bansa. Ang CHED ay gumaganap ng malawak na papel sa paghubog ng kinabukasan ng tersiaryang edukasyon upang tumugma sa mga pangangailangan ng lipunan at ekonomiya. Technical Education and Skills Development Authority. Ang TESDA ay isang mahalagang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas na itinatatag upang ilinangin at palawakin ang mga kasanayang teknikal, bokasyonal ng mga manggagawang Pilipino. Ngunit ang papel nito ay higit pa sa simpleng pagyamanin ang kasanayan sa kursong technical vocational. Philippine Overseas and Employment Administration.
Ang Philippines Overseas Employment Administration, bagamat dating isang hiwalay na ahensya sa ilalim ng Kagawaran, Paggawa at Empleo, ay dumaan sa malaking pagbabago upang magbigay ng mas tumpak at komprehensibong pag-unawa. Mahalagang isaalang-alang ang kaysaysayan ng papel nito at ang paglipat nito sa Department of Migrant Workers. Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Mahalagang linawin ang magkaibang papel ng Overseas Workers Welfare Administration at ang dating Philippine Overseas Employment Administration na ngayon ay nasa ilalim ng Department of Migrant Workers. Bagamat parehas silang may kinalaman sa overseas Filipino workers, malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga tungkulin. Department of Health o DOH. Ang Department of Health, Kagawaran ng Kalusugan ay ang pangunahing ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. Ito ang nangunguna sa pagpaplano, pagpapatupad at pagsusuri ng mga programa at serbisyo sa kalusugan sa buong bansa. Department of Tourism. Ang Department of Tourism o Kagawaran ng Turismo ay ang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na responsable sa pagpapaunlad, pagtataguyod at pangangasiwa ng industriya ng turismo sa bansa. Ito ang nangunguna sa pagpapalakas ng turismo bilang isang mahalagang sektor ng ekonomiya. Department of Transportation o DOTR. Ang Department of Transportation o Kagawaran ng Transportasyon ay ang pangunahing ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pagpaplano, pagpapatupad at pangangasiwa ng mga programa at proyekto sa transportasyon sa buong bansa. Layunin nitong magkaroon ng ligtas, maaasahan at episyenteng sistema ng transportasyon para sa lahat ng mga Pilipino. Department of Information and Communication Technology o DICT. Ang Department of Information and Communication Technology o Kagawaran ng Teknolohiya ng Impormasyon at Komunikasyon ay ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na nangangasiwa sa lahat ng bagay na may kinalaman sa teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon ICT sa bansa. Social Security System o SSS. Ang Social Security System ay isang programa ng gobyerno sa Pilipinas na nagbibigay ng proteksyong panlipunan sa mga manggagawa sa pribadong sektor, mga self-employed na individual at mga voluntaryong miyembro. Layunin nitong tulungan ang mga miyembro at ang kanilang mga pamilya sa mga panahon ng pangangailangan, tulad ng pagkakasakit, kapansanan, pagreretiro at kamatayan. Government Service Insurance System o GSIS. Ang Government Service Insurance System ay isang programa ng gobyerno sa Pilipinas na nagbibigay ng mga benepisyo sa mga empleyado ng gobyerno, katulad ng Social Security System o SSS para sa mga pribadong empleyado. Ang GSIS ay naglalayong magbigay ng seguridad sa pananalapi sa mga empleyado ng gobyerno sa panahon ng kanilang pagreretiro, pagkakasakit, kapansanan at kamatayan. Nakakapagbigay ng malaking bahagi sa pambansang kita. Ang GSIS ay isang programa ng gobyerno sa Pilipinas na nagbibigay ng mga benepisyo sa mga empleyado ng gobyerno. Katulad ng SSS para sa mga pribadong empleyado, ang GSIS ay naglalayong magbigay ng seguridad sa pananalapi ng mga empleyado sa gobyerno sa panahon ng kanilang pagreretiro, pagkakasakit, kapansanan at kamatayan. Nakatutulong sa industriya. Ang pundasyon ng matatag at maunlad na industriya ay nakasalalay sa isang komprehensibong sistema ng mga suportang serbisyo. Higit pa sa simpleng operasyon, ang pagsulong at pag-unlad ng industriya ay nangangailangan ng isang network ng maayos at makabagong infrastruktura na nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na daloy ng mga kalakal, impormasyon at kapital. Napalalawak ang agrikultura.
Ang sektor ng agrikultura ay isang pundasyon ng ekonomiya ng bansa at ang pagpapalawak nito ay kritikal para sa seguridad ng pagkain, pag-unlad ng rural at pambansang kaunlaran. Nakatutulong din ang sektor na ito sa pagpapaunlad ng produksyon ng agrikultura bunsod ng ipinagkakaloob nitong maayos at mabilis na pasilidad. Ngunit ang epekto ng mga pasilidad na ito ay higit pa sa simpleng pagpapalaki ng ani. Nakatutulong sa pagpapaunlad ng mga rehiyon. Ang papel ng sektor ng agrikultura ay hindi lamang limitado sa pagbibigay ng pagkain at hilaw na materyales. Ito ay isang mahalagang katalista sa pagpapaunlad ng mga rehiyon, lalo na sa mga malalayong lugar na madalas na pag-iiwanan sa pag-unlad. Ang sektor na ito ay nakapaghahatid rin ng epektibong serbisyong pagbabangko kasabay ng paglilinang ng mga serbisyo at pasilidad na pang-edukasyon at pangkalusugan sa malalayong bahagi ng bansa. Napauunlad ang mga pamilihan. Ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura ay hindi lamang tungkol sa pagpapataas ng produksyon ng pagkain. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapaunlad ng buong ekonomiya, lalo na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pamilihan para sa parehong sektor ng agrikultura at industriya. Nakatutulong ito sa pagpapaunlad ng mga pamilihan para sa sektor ng agrikultura at industriya. Napatataas ang antas ng kabuhayan. Ang pag-unlad ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa pamamagitan ng mga numero ng ekonomiya. Ito ay nakikita rin sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan nito. Napatataas ang antas ng kabuhayan at kasabay ng pag-unlad ng bansa. Binabago nito ang kalidad at antas ng kabuhayan ng mga tao. Napag-iibayo ang produktibidad ng lakas paggawa. Ang sektor ng paglilingkod ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapalakas ng ekonomiya ng isang bansa, lalo na sa pamamagitan ng pagpapabuti sa produktibidad ng lakas ng paggawa. Napag-iibayo ang produktibidad ng lakas paggawa at hinahasa ng sektor ng paglilingkod ang teknikal na kasanayan ng lakas paggawa. Napauunlad ang pandaigdigang kalakalan. Ang sektor ng serbisyo ay hindi lamang isang suportang elemento sa ekonomiya. Ito ay isang mahalagang makina na nagtutulak sa paglago ng pandaigdigang kalakalan. Napauunlad ang pandaigdigang kalakalan at ang epektibong sektor ng serbisyo ay magiging daan sa pagpalawak ng pandaigdigang kalakalan na sagot naman sa pagkakaroon ng malaking reserba ng dolyar para sa bansa. Salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa sektor ng paglilingkod sa ating bansa.